Alam niyo po bang pinakamabilis sa paraan para maging masaya? What is the quickest and easiest way to be happy? Ito po, yung tingnan mo sa buhay mo kung ano yung meron ka. To see and appreciate what you have. That is the quickest and easiest way to be happy. And what is the easiest way to be sad? Ano yung pinakamabilis at madaling paraan para naman maging malungkot? Yung tingnan mo sa buhay mo, yung wala. When you're trying to find what is missing in your life, you will be sad and miserable. Ang kasabihan, happiness is not having everything, but happiness is being thankful for everything in your life. So the question is, are you thankful for what you have in your life? Have you looked around at your life? And have you been grateful for these things, for the people that you have, the experiences that you have undergone? Dahil kung hindi mo pinapansin, tinitignan, pinapasalamatan ang mga bagay-bagay sa buhay mo, magiging malungkot ka. Amen? Remember that gratitude is a free antidepressant. Meron po mga ibang tao, depressed, may sakit. Ang sakit nila, chronic sadness. Palaging nalulungkot. At ano po ang binibigay ng doktor? May gamot silang pinapainom sa kanila. Pero hindi mo kailangan uminom ng gamot para maging masaya ka. Napakasimple lang. Manatili ka, buksan mong iyong mata, buksan mong iyong tenga, buksan mong iyong puso, at tanungin mong iyong sarili, ano ba ang nandirito sa aking buhay? Sino ba ang nandirito sa aking buhay? Ano na ba ang aking nagawa sa buhay? See, Jesus was also doing this in the gospel. He was listing his accomplishment, and Jesus was praying over them to the Father. Jesus was presenting them to his Father. Sabi niya, I have glorified your name. I have finished the work which you gave me to do. I have proclaimed your name to men. I have given them your word. Kaya nga masaya ang ating Panginoon. Kasi meron siyang natapos sa mga pinapagawa ng kanyang Ama. Oo, marami pang kailangan gawin eh. Hindi pa talaga tapos ang misyon. Hanggang ngayon, tinutuloy natin ang misyon na iniwan ng ating Panginoon. Pero hindi ibig sabihin, dahil meron pang kulang, hindi ka na magpapasalamat. Oo, may kailangan pang gawin, pero tandaan mo, may nagawa na. At ang tanong, nagpasalamat ka na ba doon sa natapos na? I want you to remember this, my dear friends. That you should not wait for everything to be perfect, for you to be grateful. But please, be grateful, and then everything will be perfect. Ang taong palaging nagpapasalamat, anong karanasan niya? Karanasan na masaya dahil ganap, may nakompleto na. Ang problema sa atin, pag dumadaan tayo sa problema, nawawalan tayo ng pag-asa. Our problems make us hopeless. And what does hopelessness mean? Anong ibig sabihin ng walang pag-asa? You do not see any way forward. Di po ba? Kaya nga sinasabi ng iba, wala na po talaga, Father eh. Wala nang solusyon, wala nang magawa. When you are hopeless, you are blind to the future. Bulag ka sa paparating. Bulag ka sa pwedeng gawin. Anong kailangan gawin? Anong pwedeng gawin pag ikaw ay walang pag-asa, maraming problema? Manatili ka muna at pwede kang lumingon at tignan anong nangyari, ano nang nagawa mo, ano nang natapos mo. Remember that, my dear friends. When you cannot see any way forward, just remain where you are and look back. Look back at what you have accomplished in your life. Because many times, we thought that we would not survive our problems. But look, here we are, still alive, surviving, breathing, and thriving. Maraming beses, kala natin, mamamatay na tayo sa mga problema.
Maraming beses gusto natin sumuko, pero tingnan mo naman, hanggang ngayon, nandiyan ka, hanggang ngayon, buhay ka, hanggang ngayon, nagpapatuloy ka. Paano posible yon? Walang iba ang tumutulong kung hindi ang Diyos. Nagtutulak sa iyo, nagpapalakas sa iyo ay ang kanyang grasya. Count your blessings. Look at your accomplishments. Do not be in despair. And thank God for those accomplishments. You will become happy. Tignan niyo po, napakarami dyan. Yung magjojowa, yung mga in relationship, di ba? Palagi nag-aaway. Palagi sasabihin, break na tayo. Ilang beses sinabi na, wala na tayo, wala na talaga. Pero mga ilang araw lang, ilang linggo, babalikan na naman. Di po ba? Ilan na ba yung mga sinasabi na, wala na talaga, wala nang pera, daming utang. Pero nababayaran naman ng mga utang. Di po ba? Bigla-bigla, dumarating yung pambayad sa utang. Nagkakaroon ng pera, pambayad sa utang. Nakakayanan naman. Hindi naman nakukulong dahil sa utang. Yung mga iba, nawawala ng pag-asa dahil may sakit. Pero nakakalimutan, yung mga napakaraming beses din na nagkasakit tayo. Nagkasakit ka dati, gumaling ka, gagaling at gagaling ka pa. Kung maniniwala ka, kung aalagaan mong yung sarili, mangyayari. Kung posible nun, bakit hindi posible ngayon? Hindi po ba? Kaya nga, huwag tayong masyadong mag-alala. Ang kailangan mong gawin, manatili ka lang kung nasaan ka. Mas maganda, manatili ka sa Diyos. Tignan mo kung ano ang nandyan sa iyong buhay. Pasalamatan mo ito sa Diyos, mararamdaman mo ang tuwa at saya. Tatandaan mo, hindi ka hahayaan ng Diyos na magpatuloy sa problema mo na walang grasya. When there are problems, God will give you enough grace to tackle those problems, to solve those problems. If you have solved problems in your life before, you can solve your problems still now through your perseverance and through God's grace.